Amen. Praise the Lord. At tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin ba na programa na kung saan na pagkikinig, pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin natin, beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan ay para sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral natin beloved Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapaabot po kami ng taos pusong pagbati sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kapatiran natin sa Metro Manila, dito po sa buong Olongapo City, sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, sa abroad, lahat po na naabot po ng ating banal na gawain, sa mga manggagawa, mga awit, manunugtog, mga minamahal, magandang gabi po sa inyo, at minsan pa, hiniling ko po, mga minamahal, makisa po tayo sa panalangin para sa mga kapatiran po natin, may mga kahilingan, may mga taglay na karamdaman, sama-sama po tayong tugunin ang ating dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Tayo po sama-sama mo ng manalangin, maminamal sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, minsan pa, malapang nung kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, anuman pong aming mga naisip na gawa na banggit ng aming mga labi. Patawarin mo po kami, gawin mo kami karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Kayo po ang maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, malapang noon. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig ng mga salita. Pag-imala mo po sila, lalo na po ang mga may taglay na mga karamdaman, malapang noon, sa mga hindi pa mananampalataya. Bigyan mo sila ng pananampalataya, malapang noon, upang makasama namin sa paglilingkod sa iyo at aming sinasaway. Lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Yes. Amen and amen. Maminamahal, kahit buksan po natin ang dalawang talata, maminamahal, unang Korinto 1:2 at Efeso 5, talatang 27. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 1, talatay 2. Sabi ito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tudbagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Amen. At dito po sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 27. Efeso 5:27, upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, called to be saints. Tinawag na mga banal. Alam nyo, maminamal, dito po sa talatang ating binasa, ang dadalhin po ng Diyos sa langit ay yung pong mga banal, yung mga tinawag na mga banal, mga saints. At ang tinutukoy po dito, mga minamahal na saints, nabasa po natin yung kabilang sa iglesia. Iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, mga minamahal, ito po'y kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo. Kalipunan ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa iglesia na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi na tinawag ng mga banal. Lahat po ng mga naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, lahat ng mga mananampalataya na ating pinakamamahal na Panginoon, sila po, maminamahal, ay tinatawag po na saints. Kaya kung matutunghayan po natin ang mga salita ng Diyos, maminamahal, kung matutunghayan niyo po ang banal na kasulatan, ang tunay na mga mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po, mga minamahal, ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sila po ay, sabi nga ng Biblia, sila po, mga minamahal, ay galing sa masamang buhay. Sila po ay galing sa makasalanang buhay
at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon at tinawag po silang mga saints, mga banal. Sabi po ng Epeso 5, talatang 27, sabi upang ang iglesia ay mayarap sa kanyang sarili na maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi nararapat ay maging walang kapintasan. Sabi na nga, banal ang kasulatan, maminamahal ang dadalhin sa langit na church, mga mananampalataya na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay mga banal, walang kapintasan. Amen. Kaya dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, matutunghayan niyo po natin na dalawa lamang po ang uri ng tao. Dalawa lamang po ang uri ng tao. Pag hindi ka mananampalataya, ang tawag sa iyo ay sinner. Dalawa lang po uri ng tao, saints or sinner, righteous or wicked. Kapag hindi ka mananampalataya, maminamahal, ang tawag sa iyo ay sinner o ikaw ay wicked. Pero kung ikaw ay totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, called to be saints, kayo ay tinawag ng mga saints. Lahat ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay tinawag na saints. Ang sabi po ng banal na kasulatan, maminamahal, kung matutunghayan niyo po dito sa Colossians chapter 1 verse 22 and 28. Ang sabi po rito, maminamahal, ang sainthood is not attainment. It is a state into which God grace call men. Ang pagiging saint, maminamahal, sainthood is not attainment. Hindi ito makakamit. Maminamahal, hindi po yan matatamo sa sarili nating paraan. Hindi natin makakatamo ang pagiging santo sa pamagitan po, maminamahal, ng pagpasok sa simbahan, maging pare tayo, maging madre tayo, maminamahal, tayo po ay maging magpanatiko, maminamahal. Ang pagiging saint, sabi ng Biblia, sainthood is not attainment, it is a state into which God's grace call men. Ito po, maminamahal, ay sabi ng Biblia, ito po ay pagtawag ng Diyos. Tayo galing sa kasalanan, sabi ng Biblia, ito'y pagtawag ng Diyos upang tayo po ay mapasa ilalim ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag tayo po ay sumunod sa tawag ng Diyos, tayo po ay tatawagin mga saints, mga banal. Yeah. Kung matutunghayan po natin dito sa Colossians chapter 1, verse 22, at talo natin ng 28, maminamahal, sabi po ng banal na kasulatan, sabi rito, ang mga tunay na mga banal at ang mga saints sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi po rito, maminamahal, ay ang mga tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos natin na tayo po'y tawagin ng ating dakilang Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay maharap na walang dungis. Dahil sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo po'y magiging walang kapintasan, walang dungis sa harapan niya. At ang sabi ng Biblia, pagkatapos natin, maminamahal, na tayo tawagin ng Diyos, maging saint na po tayo, maging banal na po tayo, doon pa lamang tayo, mga minamahal, tuturuan ng mga lingkod ng Diyos kung paano kikilos, kung paano tayo, paano natin maipapamuhay, mga minamahal, ang pagiging sakdal, pagiging banal sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, tatawagin ka muna ng mahal na Panginoon para maging saints, maging banal. Tapos, mga minamahal, kahit tayo po'y mga makasalanan pa noon, tayo po ay magiging sakdal, magiging banal sa harapan ng Diyos. Pero pagkatapos po natin maging saints sa pamagitan ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, tuturuan naman tayo ng mga mangangaral na salita ng Diyos, paano tayo, mga minamahal, lumakad ng banal at walang kapintasan sa harapan niya. Sabi rito, Colossians 1:22, at italo natin ang 28, kaya hindi basahin natin talata. Dito po sa aklat ng Colosas, kabanatang 1, talatang 22, italon natin ang 28. Sa 22, gayon may, pinagipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Talon ng 28, na siya naming inihahayag na pinaaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen.
Tignan nyo, maminamal, napansin nyo po rito sa mga talatang binigay po natin. Sabi rito, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, upang kayo'y iharap ng mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Sa pamagitan ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maminamahal, tayo po ay pinagkasundo sa Diyos para tayo po'y maging walang dungis, maging banal, walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Ibig sabihin, tatanggapin muna natin yung tayo po'y maging banal. Tatanggapin na po natin yung walang kapintasan sa pamagitan ng kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At pagkatapos po natin matanggap, maminamahal, yung pagiging banal, pagiging sakdal at walang kapintasan sa harapan niya, tuturuan tayo ng mga mangangaral para tayo po, maminamahal, ay maging karapat-dapat. Ibig sabihin, upang tayo po'y maging sakdal kay Kristo, maminamahal, sa harapan niya. Ibig sabihin, tinanggap muna natin, maminamahal. Sabi nga, sainthood is not attainment, it is a state into which God's grace call men's. Ito po, maminamahal, ay pagtawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po, maminamahal, sa biyaya ng Diyos, tayo po ay tawaging mga banal, walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Pagkatapos natin, maminamahal, na tumugon sa panawagan ng Diyos, tayo naman ay tuturuan ng mga mangangaral para tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi, upang tayo turuan sa buong karunungan, upang maiharap tayong sakdal kay Kristo ang bawat tao. Tignan nyo, maminamahal, ganun pala ang pagiging tunay na sakdal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng banal na kasulatan sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi rito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Hindi tayo tinawag ng Diyos, maminamahal, dahil tayo po'y banal, dahil tayo po'y mas mabuti kaysa sa iba. Hindi po. Tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa biyaya. Amen. Sa biyaya. Ibig sabihin, walang nakitang magandang katangian ng Diyos sa atin. Kinahabagan lang tayo ng mahal na Panginoon. Sa biyaya tayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa ating sarili. Hindi dahil tayo po'y nagpakabait, hindi dahil tayo po ay gumawa ng mabuti, hindi po. Sa biyaya lamang tayo, kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. At ang sabi, ito'y hindi dahil sa inyong mga sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng tinatawag na God's grace. Hindi katulad sa ating kinagisnan, maminamahal, magiging saints ka, magiging santo ka, pagkatapos pag-aralan, maminamahal, ang iyong talambuhay, katulad nila Lorenzo Ruiz, katulad po, maminamahal, ni Pedro Calungsod, pagkatapos ng isang daang taon na pinag-aralan, sinuri yung kanilang buhay, maminamahal, after 100 years, sila po ikakanonize bilang mga santo, bilang mga saints. Pero sa Diyos, hindi ganon. Maminamahal, ang pagiging saint, tatanggapin mo yan habang nabubuhay ka. Habang ikaw po, maminamahal, ay meron pang pagkakataon na manampalataya sa mahal na Panginoon si Kristo. Kasi pag namatay ka, maminamahal, hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, hindi mo natanggap ang biyaya na galing sa mahal na Panginoon, kailanman wala ka ng kaligtasan, mga minamahal. Hindi ka na magiging saints. Kasi wala ka ng pagkakataon na ikaw ay manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, maisuko mo ang buhay mo sa mahal na Panginoon. Kaya hindi po totoo yung sinasabi sa ating kinagisnang reliyon na sila Pedro Calungsod, sila Lorenzo Ruiz, pagkatapos ng 100 taon, pinag-aralan ng kalambuhay at kinanonay sila na maging saint. Kaya nga, mga santo na sila ngayon sa ating kinagisnang reliyon. Hindi po. Sa banal na kasulatan, habang nabubuhay ka, habang ikaw po, maminamahal, ay may pagkakataong lumapit sa mahal na Panginoon, kahit gaano ka kasama, pwede ka maging santo, sapagkat saints lamang ang aakyat sa langit. Sabi rito, maminamahal, saints means consecrated, set apart, and sanctified. Ang mga totoong saint, mga minamahal sa banal na kasulatan, mababasa niyo po si Apostol Pablo, dati pong mamamatay tao. Mga minamahal, siya po ang pumatay kay Esteban, mga minamahal.
Ang mga saints noon, maminamahal, katulad po ni nila San Pablo, ni Saint Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, maminamahal, once upon a time, siya po'y prostitute. Siya po'y nagbebenta ng panandaliang aliw. Pero sa panahon natin ngayon, naging Saint Mary Magdalene. At katunayan, siya po, maminamahal, ang unang nakasaksi ng pagkabuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga, ang pagiging saints, maminamahal, sabi, saints means set apart, consecrated, sanctify. Sabi rito, kung mababasa niyo ang 1 Corinthians 6, verse 9 up to 11, ang mga unang mananampalataya noon, maminamahal, dating mga makasalanan. Pero sabi, ngunit nahugasan na kayo, ngunit inaring ganap na kayo, binanal na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ibig sabihin, once upon a time, ang mga Kristiyano noon, mga dating mamamatay tao, dating magdanakaw, dating mapakiapid, dating mga lasenggo. Pero sabi ng Biblia, ngunit hinugasan na sila, ngunit binanal na sila, ngunit inaring ganap na sila sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Pero once upon a time po, marami ang buhay po nila. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, sila St. Peter, sila St. Paul, sila Mary Magdalene, dati po mga masasama ang buhay nila, pero ngayon, tinatawag natin mga santo, tinatawag natin mga santa sapagkat sila'y sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin 1 Corinthians 6, 9 up to 11. Dito sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 up to 11, sabi ito, o hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng karya ng Diyos. Sa 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo, sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Amen. Tignan niyo, maminamahal. Ang sabi, ganyan ang ilan sa inyo. Ganyan ang buhay natin dati, katulad po namin. Kami po'y mga lasenggo, kami po'y dating mga basagulero, kami po'y dating maraming bisyo, maminamahal, kami po'y dating magnanakaw, dating mga drug addict, katulad po ng mga binanggit dito, maminamahal. Ngunit sabi po rito, ganyan ang ilan sa inyo, ngunit naugasan na kayo. Binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo.